po, no, pambihirang bulong-bulungan ngayon. Halos lahat ng mga bulong po nila ay napaka-legit. Yung tipong na-late lang daw po ng ilang oras. Nauna daw po sila Edu. Or something yun. Yung sinabi ni Sir Redsin ay si Eds ay hindi nga daw po siya mapakali, no? Hindi po mapakali si Edu. My God. So, nafe-feel ko po talaga 100%, no? Correct me, no? Na iba na po talaga, no? Yung tipong nasa 60% na tayo sa kilig. Although, 60% yung pagtitinginan, out of 100. Kasi di naman po natin masasabi na ilang buwan pa lang pasok na, pero ika nga ni Eds, ipaglalaban po niya. Pero yung mga bulong-bulungan, my God, sa ika nga nila, panahon na lang daw po yung magsasabi, yes, no, andun po tayo sa part na yun, no, kumbaga tadhana, no, so abangan po natin, no, manood po tayo sa mga bulong-bulong, kasi nga kung bulong lang, sobra-sobra na po yung bulong, yung tipong halos masasabi mo na sila na talaga, kasi iba na po yung mga galawan po nila, no. Sinasagip pa nga ni Edu itong si fiancé, lalong-lalo na yung hinarang po siya, diba, no. So masasabi mo, wow. So abang-abang po tayo sa part 31, kasi nga kita po natin na yung nasa Palawan sila, nag-e-enjoy, kita naman po natin na kilig na kilig si fiancé at nagpapasalamat siya kay Eds, no. Sabi niyang thank you, kasi nga kung hindi dahil kay Edu, no, ewan ko na lamang po talaga, no. Siguro hindi ma-experience ni fiancé na makapunta sa Palawan, diba? So yung bulong nga po ni Sir Redsin ay swak na swak po talaga, no. Klaro, no. Kaya, ay naku, ikaw na lamang po talagang viewers yung mapapaisip, magwa-wonder, kaya yung magiging kahinatnan or hindi magiging kinalabasan kung sila na po talaga, diba? Po talaga, mas lalo po siguro silang dudumugin dito sa social media, diba?